Good morning guys, it's me Lorena. Welcome back to my channel. And now it's July 28 and appointment ko na ngayon sa medical. 7:30 AM yung appointment ko. 5 AM na ngayon. So kagabi guys, 7 PM. Sinipon na talaga ako guys. Grabe. So parang kinabahan ako. Feel ko may pa-sputum ako ngayon. Huwag naman sana. Kung ano-ano pinagagawa ko kagabi. Like, nag-exercise ako, steam inhalation, ang tubig na mainit, tapos nilagyan mo lang Vicks, tapos in-inhale mo lang yung parang steam. So, ayun, sana effective yung ginagawa ko, guys. Kung naman ako kagabi ng antihistamine, sana effective siya. So, maliligo muna ako ngayon, guys, and I'll get ready. Buti na lang talaga, nakadala ako ng antihistamine. Iinom ako mamaya ng antihistamine para hindi ganong tumulo yung sipon ko. Lagyan ko konti ng sugar. Nakabalik na kami sa aming hotel. Actually, kanina pa kami natapos, mga 10 AM tapos na kami. Pabalik namin sa hotel, kumain muna kami kasi wala kaming breakfast pa. Tapos natulog. And ngayon pa lang ako mag-share sa inyo or magbablog about sa nangyari. So mga 6:30, nandun na kami sa SLEC. Hiningi ni guard yung appointment paper lang o yung online appointment sa St. Luke's. Tapos nilagyan niya lang number. Yung sa akin is ang nakalagay is regular 12. Pumunta na ako sa loob, tapos sa may photo room. Naghintay lang ako na tawagin yung pangalan ko. Ay, hindi yung pangalan, yung number. Yung pagtawag sa akin, pumunta na ako sa photo room. Madali lang naman siya, mga 1 minute lang, tapos na. So after nun, pumunta naman ako doon sa front. May mga cubicle doon guys, like cubicle A, B, C, D, E. So naghintay lang ako doon siguro mga 5 minutes or 6 minutes. Tinawag yung number ko. Pagpunta ko doon, hiningi niya sa akin lahat ng documents. So na-confirm niya sa akin yung details, like yung name ko, sino yung employer ko, petitioner, yung address ng employer, ganon. Yung detail ng ng passport, tsaka yung isang paper na may mga detailed ko rin. Pina-confirm niya kung match ba sa passport tsaka yung sa papel. Tapos nag-fingerprint rin kami. Yung parang lang yung sa index lang right. In-instruct niya ako na magbayad na ako sa cashier kasi hindi pa ako nakabayad guys. So pumunta ako sa 5th floor yung cashier. 28,650 sa adult. Pwede lang doon is cash or credit card. After ko magbayad doon sa cashier, yan ako nung babae na pumunta na ako sa 4th floor for laboratory. So parang yung every floor nila guys, may mga guard naman na nag-a-assist. For my guard doon, sinabihan niya ako mag-wait lang ako sa tawag. So binigay ko yung passport ko at saka yung resibo. Kinuhaan niya ako ng dugo. Marami yun guys, is igra, mga 5 tube yata yun. Sinabihan niya ako yung medtech na pumunta na ako sa x-ray. Pumunta na ako sa 3rd floor guys sa x-ray. So yun pa rin, meron din guard doon na nag-assist. So pumunta ako sa reception, binigay ko yung paper, yung receipt, may pinifill up na ako doon. Parang yung name, yung age, tapos not pregnant. Sinabihan niya ako pumunta ka sa x-ray room. Magbihis ka doon sa upper. Afternoon, turn ko na para pumunta sa x-ray room talaga. So yun, may mga naman doon nag-assist, in-instruct ka kung paano gawin. So kailangan mo talagang idikit yung dibdib mo doon sa parang machine. Ganyan mo, tapos nakaganon yung chin mo.
Tapos sabi niya, hingang malalim talaga, like super hingang malalim. Kasi nakikita nila guys if hindi ka humihinga ng malalim. Pero guys, kinabahan talaga ako kanina. Diba may sipon ako. Tapos sabi niya, kung mag-inhale ka ng malalim, huwag daw iangat yung shoulder mo. So yun, ginawa ko naman yun. Para nakatatlo ako yata ng try. Kasi nga yung first at second, hindi ko makuha. So after nun, sinabihan niya ako na pumunta na ako sa 5th floor para sa physical exam, vital signs taking, ganon. Binigay ko yung paper sa nurse. Kinuhaan niya ako ng height and weight, tapos vital signs ko. After nun, sinabihan niya ako na pumunta na ako sa eye room para sa eye test. So, yung eye test guys, parang ano siya, parang Snellen chart. Ganon ka guys, oh. Depende lang sa sa instruction ng babae. Sabi niya, right eye. Takpan mo yung right eye mo, yung left eye, siguro mga 2 minutes, 3 minutes. Madali lang talaga siya. So after nun, mga 8:20 na yun guys, 8:20 AM. Tapos ako sa eye test. So after nun, sinabihan ako ng babae na maghintay ako sa labas for physical examination. Yung physical examination, mga 8:30 pa daw mag-start. 8:50 na yata natawag yung name ko. So sabi ng lalaki guys, sundan ko lang daw siya. So sinundan ko siya. Pumunta kami ng 6th floor. My God, parang bakit nandito kami sa 6th floor? Di ba ang physical exam is sa 5th floor lang? Bakit sa 6th floor? Parang kinabahan ako guys. Akala ko ma-sputum ako. So hindi pala. Parang may physical exam rin pala doon sa 6th floor. Yung sa akin is na-assign ako sa room 11. Siguro mga 10 minutes naghintay ako. Tawag na ako ng doktor. And then parang ano lang naman, binigay ko sa kanya yung receipt na galing sa cashier. Kinonfirm yung name ko, age, may mga operation ba ako, which is meron. Sinabi ko naman sa kanya kung ano yung mga operation ko. Binigay ko sa kanya yung operative record ko, yung mga diagnostic ko, yung medical certificate. Tapos, sinabi ko rin sa kanya yung mga maintenance meds ko. Yes or no lang talaga yung mga question niya. Like, may history ka ba ng TB? Family history ka ba ng cancer? Madali lang naman siya, yung mga question niya. After nun, pinahubad na niya ako. Except my underwear. May gown naman doon, guys, sa room niya. So, pinahiga niya ako. In-examine niya yung chan ko. 5 minutes lang ako doon sa kwarto niya. Inimput siya sa kanyang computer. After nun, sinabihan niya ako na tapos na, pumunta ka lang sa 5th floor. So, pumunta ako sa triage counter sa 5th floor. So, kinabahan na ako, guys. Okay. Ano ka mangyayari sa akin? Kasi, di ba may sipon ako. Binigay ko sa kanya yung papel, yung resibo na okay na ako doon. Is yung resibo, may siya, may checklist siya ba? Like, for example, may physical exam, tapos na ba, x-ray, laboratory, ganon. So, may checklist siya. So, binigay ko na sa kanya. Ang sabi ng lalaki, wala ka nang gagawin ngayon, balik ka na lang bukas, 7:30 AM, tapos for vaccination ka na. So, pag sabi niya ganun guys, parang nabarutan ako ng tinik guys. Akala ko mapapa-sputum kasi nga di ba may sipon ako. Palitan ko sa Sephora or sa ibang group page or mga vlogs na may sipon sila tapos napa-sputum sila guys. So parang kinabahan talaga ako. So binigay sa akin guys white slip. Tapos may nakalagay na date at saka time. Nag-start ako 6:40 AM. Natapos ako guys 10 AM. Hindi pala ibig sabihin na may sipon ka or may flu ka is mapapa-sputum ka na. Doon lang sila magbe-base sa x-ray mo talaga. Kung may something sa x-ray mo, ganun. And that's the end of our vlog. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. Like and subscribe. Bye-bye. See you in my next vlog.